Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat. Ito po mga tambay, komentuhan na po natin. Binabatikos po ang flood control ng Davao City. At sinagot naman po ito ng congressman po ng Davao City na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang sagot niya po sa bumabatikos po ay wala pong palyadong flood control sa Davao City. At lalong-lalo pong wala daw pong ghost project na flood control sa Davao City. Walang sablay, walang mahinang klaseng flood control. At binabatikos po, siyempre po, kailangan po nila ilihis ang issue mga kabayan. At tingnan din po natin ang flood control na natapos na sa Davao City. Pero painggan po muna natin yung batikos. May batikos po kasi eh. Ito na po mga tambay. At kung sino po bumabatikos. May sagot si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresistang si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasaring ang Manila congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhupa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Rosa Licoz, Tama po yun. News and Rescue. Yan po. Tama po si Congressman Pulong eh. Humingi ka ng record, datos sa DPWH at tingnan mo ang datos kung magkano ang nagastos ng flood control sa Davao City. At kung bumabaha man sa Davao City, mga kababayan, ay mabilis po itong humupa. Hindi po katulad sa Maynila na parang swimming pool nga naman daw po. Ilang araw na ay hindi pa po humuhupa ang pagbaha. At gaano po karami ang ghost project po dyan at mga dispalinghado na pump station. At nasaan din po ang mga flood control project po dyan na ginastusan po, mga kabayan. Sa panahon po nila, ang hinahanap po kasi ng taong bayan, yung pinondo po ng 3 taon. Sulit po ba? Nakita po ba ng taong bayan yung pinondo at yung pinagmalaki ng Pangulo sa panahon niya na 5,500 flood control na natapos na sa panahon niya? Pinondohan nila. Yun ang hinahanap ng taong bayan. Kaya lang po, dinadala po nilang pilit mga tambay para po mailihis ang issue at hindi na po ito hanapin ng taong bayan. Yung pinondo po sa flood control magmula po nung sila yung maupo. Sulit po ba? At tama po ba ang datos sa laki ng pera? Trilyon? Di po ba? Pero dinadala po nila sa Davao City. At tingnan po natin yung mga natapos na po. Yung mga natapos din po na proyekto sa Davao City. Meron na pong natapos doon. Meron po, ito po, 5 flood control project sa 3rd District po. Dito po kay Davao City, mga kababayan, 3rd District. Tingnan po natin ang mga natapos doon sa balita. Setup ko lang po. ibang klase rin ito si Congressman Abante. Siya nga yung iniimbestigahan na nga sila ni Yorbe dahil yung mga iniwan nilang problema ron. Hindi po ba? Kitagal-tagal ng congressman. Pero ang Maynila hanggang ngayon binabaha at grabe ang pagbaha. Hindi po basta-basta
lumiliit ang tubig dyan, mga kabayan. Ibang klase po dyan sa Maynila at mabaho po. Ito po mga tamay, pakinggan na po natin. Flood control projects ang nabutang sa Davao City nga minilyon ka pesos ang kantidad ug na awards o sa ka-kontraktor nga lakip sa migula sa listahan sa sumbong sa Pangulo website. Nahimo kining kontrobersyal sanglit half-brother ni Senador Bongo ang kontraktor. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara gikumpirma sa DPWH-11 nga natapos na ang 5 ka mga flood control projects sa 3rd District sa Davao City nga minilyon ang kantidad. Apan dihang atong gisubay ang mga flood control projects partikular sa Los Amigos section nga naa sa Barangay Riverside. Doon nakitang danyo sa approach sa dike tungod matud pa nga nakankan ang maong approach tungod giagian ug baha. Sa tuig 2023 hangtod 2024, nakuha sa kontraktor nga Alfrego Builders and Supply ang 5 ka kontrata sa DPWH Davao City 2nd Engineering District sa pagtukod og flood control projects sa 3rd District sa Davao City. Half-brother ni Senator Bongo ang tag-iya ni ini. Duha ka hugna sa pagtukod og concrete revetment sa Balite section sa Talomo River nga nagkantidad og 86.5 million pesos og 47.7 million pesos. Doon sa ilaing duha ka hugna sa pagtukod og concrete revetment sa Los Amigos section sa Talomo River nga nagkantidad og 48.7 million pesos og 47.6 million pesos. Og pagtukod og concrete revetment sa Pangyan section sa Davao River nga nagkantidad og 96.5 million pesos. Sa monitoring sa DPWH-11, 100% na nga natapos ang maong 5 ka proyekto sa target completion date ni ini. Gipaklaro sab sa DPWH-11 nga miagi sa saktong proseso ang pag-award sa proyekto ngadto sa kontraktor. All 5 projects are already completed. As far as DPWH is concerned, dumaan sa tamang proseso ng procurement ang mga projects na na-award dun sa contractor. And that's in accordance to RA 9184. Sumala sa barangay officials sa Pangyan, nasolusyonan matud pa sa dike ang problema kaniadto sa dakong baha nga mulapaw gikan sa Davao River, labi na og kusog ang ulan gikan sa bukid. Sa una sir nga wala pa gyud ang dike diya sir. Grabe gyud ang tubig. Ang among sitio diya sa Pro 5 halos mo lapaw sa tanan, mo abot pa sa purok namo. Gisubay sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Balite section gikan sa Barangay Kalinan proper og Los Amigos section nga ang proyekto nahisakop sa Barangay Riverside. Tuod man, kompleto na ang proyekto. Apan nakitang dunay danyos ang approach sa dike sa Los Amigos section. Sumala sa barangay. Mabara mabara ang kuan labi na kun nay mga gapnod, mga kawayan, mga pinutol. Mabara dito sa ilang culvert kay habog ang culvert ba. Kini ako ikatindugan karon mo kini ang overflow bridge sa Los Amigos section. Apan tungod matud pa sa milabay nga kusog nga sulog sa tubig tungod sa baha. Kini mga gapnod o debris dinhi ni babag sa gianan sa tubig, partikular kining culvert sa ubos. Busa ang tubig baha, nilihis o agianan, paingon dinhi sa dike. Nakankan ang yuta nga miresulta sa pagkadanyos sa parte sa dike. Busa ang mga residente, inay moagi dinhi sa overflow bridge, ilan na lang kining gisumpayan ug taytayan nga kawayan aron nga sila makatabok. Pagpasabot sa DPW. Yan po mga tambay. Nakita niyo po, wala po mga ghost project po sa Davao City. At natatapos po ang kanilang proyekto at sinasabi po kahit papaano may mga malilit na damage po ay naaayos pa rin po nila. At nagkaroon din po na issue ito dahil nga po yung kamag-anak daw po ng Senador Bongo ang nakakuha raw po ng contractors diyan. Maayos naman po ang sinasabi pong award pag inaward po nila sa contractors ang proyekto po, lalo-lalo po dyan sa Davao City. At nakita naman po natin mga tambay, ang mga proyekto po ay walang ghost project po sa Davao City. Mga kababayan, hindi po katulad nung nag-aakusa na isang congressman po ng Maynila na nanalo pa, ay pilit po nilang hinahanapan po ng issue ang flood control project po sa Davao City.
mga kababayan. Ano po sabi ni Congressman Pulong? Walang ghost project ang Davao City. Wala. Wala po silang ghost project. At wala pong ang flood control po nila doon ay walang palyado. Gumagana po lahat ang flood control. Dahil napakalakas po at napakatindi rin po ng pagbaha din po dyan. Dahil alam naman po natin at alam din naman po ng ating mga kababayan sa Davao City na mababa po ang Davao City. Di po ba? Parang ano po yan, below sea level ang Davao City. Hindi po ba? At nakikita naman po natin ang pagbaha po sa Davao City, hindi po ganong katindi ang pinsala. Di po ba? Hindi po katulad sa Metro Manila. Grabe. At ang pagbaha po sa Davao City ay hindi po kasing baho. Kasing baho po ng baha sa Metro Manila. Sa Metro Manila po, magkakasakit ka sa baha doon. Mga kabayan, pag minalas-malas ka, magkakasakit ka. Marami kang makukuhang sakit pagka ikaw ay nalubog sa baha sa Metro Manila, lalong-lalo sa Maynila. Dahil unang-una, grabe po ang basura doon. Ngayon nga lang nililinis ngayon ang basura doon, di ba? Dekada na po. At kung hindi nga rin po kay dating Pangulong Duterte, malilinis din po ba ang kanilang dagat doon? Dekada na po, ilang Pangulo na po nagdaan. Nalinis po ba ang Manila Bay? Sige nga. Wala pong nakapaglinis dyan. Ang nakapaglinis lang po dyan, yung binabatikos po nila at yung pinakulong nila, kidnapping pang ginawa. Isang presidente na may political will at meron pong pagmamahal sa bayan. Nalinis po ang Manila Bay. Naging tourist spot pa. At grabe po ang basurang nakuha sa kanila dyan. Tunilada pong basura ang nakuha dyan. Manila Bay pa lang po yan. Di po ba? Gaano pa karami ang Metro Manila. Yan po, hinahamon po. Napakaganda po ng paghamon ni Congressman Pulong. Silipin mo, kuhanan mo ng datos ang DPWH. Tingnan mo dyan kung magkano ang proyekto ng flood control sa Davao City, lalong-lalo po sa kanyang distrito. Kalkalin mo, Congressman, imbestigahan nyo kung talagang may korupsyon at may ghost project. May ghost project po ba? At sira-sira po ba? Sira-sira po ba? At mahinang klase po ba ang flood control na ginawa sa Davao City? Ang kinu-question po ni Abante yung pagbaha. Talaga pong bumaba sa Davao City dahil mababa po ang lugar. Pero ang napaka-importante po ron, bumahaman po dahil nga po sa dami ng volume na nagpo-floating doon sa kanilang river, sa Davao River. Naiibsan naman po ng mabilis. Pagkatapos po nung sinasabi pong napakalaking volume na ibinagsak na tubig sa kanilang lugar sa Davao City. Pero hindi po lumilipas ang isang araw. Hindi po nagtatagal ng linggo. Ilang araw lubog sa baha. Di po ba? Ganyan po kagagaling at napapakinabangan po ang mga flood control project sa Davao City. Hindi po ito ghost project. Saka makatambay, kung gagamitan mo ng logic yan, lologican mo lang, kung talagang sablay at napakaraming ghost project sa Davao City, sa tingin nyo, pinababagsak nila mga Duterte. Pilit nila itong pinababagsak at pilit ini-impeach ang Vice President. Ipinatapon na nga yung napakagaling na presidente na nagdaan sa ating kasaysayan. Ubod ng galing, ikumpara mo sa kanila. Sige nga, kung yan ay may problema at sinasabing napakaraming ghost project na flood control sa Davao City at sablay ang mga contractors dyan, nakita niyo po, kung sablay ang contractors dyan at napakaraming kapalpakan ang ginawa, sa tingin nyo, tatantanan nila yan? Mga kabayan, hindi nila tatantanan ng investigasyon yan. Hindi po ba? Tututukan po ng mainstream media yan. Lalo-lalo yung mga flood control. Kung ito'y wasak at wala at napakaraming ghost project.
na sinasabi na katulad po sa napakaraming lugar ngayon na isang damukal na ghost project. Di po ba? Sa Bulacan. Di po ba? At sa dami pa ng lugar. Pati nga Batangas. Di po ba? Nakaka-issue. Ano pa? Ito pong probinsya ng speaker sa Leyte. Di po ba? Isang damukal na dispalinghado ang flood control nila. Wasak at hindi pa mga tapos at mahinang klase ang pagkakagawa. Sa Davao City po ba? Mahinang klase po ba ang kanila pong pagkakagawa ng kanilang flood control? Hindi po ba hindi? Mas madalas pa puro ng volume ng tubig. Ikumpara mo sa Leyte. Hindi po ba? Sa Davao talagang immune na immune po sila. Dahil meron po silang malaking river doon. Hindi po ba? At tatantanan po ba yan ng mainstream media? Lalong-lalo po yung nagpapabagsak umano sa mga Duterte. Hindi po nila tatantanan. Ibabalita po nila na ibabalita yan. At kakalkalin nila na kakalkalin kung palpak po ang flood control ng Davao City. Di po ba? Logic. Bakit hindi po nila kinakalkal at hindi po ito pinagtutuunan ng pansin ng mainstream media na batikusin ang flood control ng Davao City? Sige nga, bakit? Mga kaubayan, kasi wala silang makitang depekto. Meron man pong depekto, lights lang. Talagang masisira pero nakukumpuni agad kung may nasira man. Ganyan po katindi mag-shoulder ng problema at gumawa ng proyekto ang Davao City. Lagi pong maayos, may kalidad. Hindi po katulad nila. Ano po ba ang proyekto ni Congressman Abante sa kanyang distrito? Sa 6th District? Ano po? Mga kababayan ko sa Maynila, ano po proyekto ng inyo pong congressman na nanalo pa? Napakarami po bang nagawa yan? Ilang termino na po yan? Ilang termino na pong congressman yan? Ano po ang legasiya ni Congressman Abante? Ikumpara mo kay Congressman Pulong na nasa Davao City. Unang-una, ang Davao City ay safe at ang Davao City ay napakalinis. Pumapangalawa po ang Davao City sa buong Southeast Asia na magandang syudad, malinis at safe. Pangalawa po, nangunguna po ang Singapore. Pumapangalawa po ang Davao City sa buong Southeast Asia. Nakita nyo po, ang Maynila po ba, nakakakuha po ba ng ganyang parangal sa buong Southeast Asia? Tama! Nakakuha po ang Maynila ng parangal. Ano pong parangal? Nangunguna po sa pinakamaraming problema sa buong Southeast Asia, lalong-lalo po pagdating po sa krimen umano at pagdating po sa pulburon at sa pagiging hindi safe. Nasasama po sa top 10 na pinaka-worst, lalong-lalo po sa safety ang Maynila. Hindi po safe ang mga nakatira dyan. Pag nakita nyo po sa survey sa buong Southeast Asia, kasama po sa hindi po safe ang Maynila at Quezon City. Ganyan po kagagaling po ang politiko riyan. Maglinis ng kanilang dumi. Hindi po ba? History. Kung hindi nga sa dating Pangulong Duterte, sikat na sikat pa rin po ang Maynila. Di ba? Ang Maynila, lalong-lalo ang Manila Bay, sikat na sikat pa rin po. Saan po sikat? Sa dami po ng basura, sa dami ng dumi, ng tae. Pasensya na po sa mga kumakain, patawad. Hindi po, napakabahong simoy ng hangin kung hindi po nalinis ang Manila Bay. Hindi po ba? Samantalang sa Davao City, napakalinis, payapa, kahit po congested. Congested na rin po ang Davao City kasi napakaganda po na ekonomiya nila ron. Napakarami na pong tao sa Davao City. Kaya nga po napakahaba na rin po ng traffic doon. Di ba? Ibig sabihin, kaya matraffic na sa Davao City kasi maganda na po ang ekonomiya nila. Marami na pong investor na meron sa Davao City. At dumami na po ang nakatira doon. Marami na po nagmamigrate. Hindi lang po mga taga Davao City ang nagmamigrate doon.
Marami na po, baka pati po taga Luzon, doon na rin po nag-migrate at doon na rin po nagtrabaho at nagnegosyo. Di po ba? Ganyan po. Dahil po, bibiliban mo yung syudad eh. Unang-una, safe. Tapos, disiplinado ang tao. Malinis ang lugar. Binabaha man ang Davao City, pero mabilis naman pong nawawala. Dahil maayos ang programa nila ron. At, Congressman Abante, kung talagang palpak, manungkulan at korap, manungkulan ang mga Duterte sa Davao City, hindi po yan mananalo. Hindi po mananalo yan. Hindi po katulad nyo. Talo na kayo. Ginawan nyo lang yata ng paraan sa Comelec para matalo ang tumalo sa inyo. Sa mga Duterte po ba? Kung palpak po yan, kung palpak po ang pamilya Duterte, mananalo po ba yan katulad ninyo? Kayo po, tatanungin ko, Congressman, nanalo po ba talaga kayo? Dahil magaling kayo. Sige nga. Magaling po ba kayong congressman ng 6th district? Kung hindi nagkakamali si Kamanong. Magaling po ba kayo? Nanalo po ba kayo nitong nakarang halalan dahil magaling kayong politiko? Sige nga. Hindi po ba talo kayo? Ayaw na nga sa inyo na 6th district na Maynila. Dahil wala kayong ginawa yata riyan. Puro yata korupsyon at nagsiyaman yata kayo riyan ng inyong pamilya. Ubod yata ng yaman na kayo ngayon. Ang dapat nga sa inyo ma-audit. At syempre, ma-lifestyle check. Congressman, isinuka na kayo ng Maynila. Nanalo lang kayo, nagawan yata ng paraan sa Comelec. Dahil nga po, sinasabi niyong kalaban nyo ay yung citizenship. Napakaswerte nyo. Dahil po, kinatigan yung citizenship. Kung hindi po ito kinatigan, pumabor sa inyo, magiging congressman ba kayo? Talo na nga kayo. Isinuka na kayo ng Maynila. Etong mga Duterte na binabatikos nyo, mga kabayan, kung palpak po lahat ang programa nito, at palpak manungkulan ito, sa haba ng panahon, dekada na, natatalo po ba sila? Kahit nga yung sinuportahan ng binagoong ang Pilipinas, ng kanilang alyansa ng mga Nograles, sinuportahan at binuhusan po ng budget at pondo para talunin ng mga Duterte sa Davao City ng mga Nograles. Nanalo pa rin po ba kahit binuhusan ng pondo umano? Nanalo po ba? At kung pangit pong manungkulan at kurap at palpak ang mga proyekto na ginagawa ng pamilya Duterte sa Davao City. Sige nga, landslide, lahat sila nanalo hanggang sa kaapu-apuhan. Ang Pangulong Duterte na pinatapon sa dahig, landslide. Vice Mayor, Baste, landslide. Ganon din si Pulong, landslide. Di po ba? Pati ang mga apo na mga tumakbo na konsyal ng bayan at may tumakbo pa na congressman din. Panalo! Congressman Abante, yan po ba ang sinasabi niyong palpak at korap na mga politiko? Hindi naman po bobo ang mga taga Davao City. Hindi po bobo at tangat gago ang mga taga Davao City para sila po ay maghalal ng mga politiko na katulad sa Maynila na walang improvement. Di po ba? Sa tagal, dekada na po ang lumipas. Napakarami na pong politiko nagdaan sa Davao, sa Manila. Umayos po ba? Pabalik-balik lang po ang problema sa Maynila. Pagka naiba na po ang mayor, naiiba na po ang Maynila. Bumabalik na naman po ang problema. Ngayon po, ang mayor po nila ron ay magaling maglinis ng mga dumi nila. Sa tingin nyo, kung hindi na po mayor o yung mayor nila ngayon, magkukontinue po ba yon yung ginagawa? Mga kabayan, dahil po sa Maynila,
Diyan po yata nag-uumpisa ang napakaraming mga demonyong politiko umano. Hindi kaya? Sa Davao City, ang mga taga ron, ang mga kababayan nating mga taga Davao City, napakaswerte nila. Ubod ng swerte ang mga tao, mga kababayan natin sa Davao City. Kasi pinagpala po sila. Pinagpala po ang Davao City sa mga politiko, lingkod bayan na meron sila ngayon. Ang Maynila po ba? Pinagpala po ba ang Maynila na meron silang magagaling na politiko, mga congressman? Pinagpala po ba ang Maynila? Magagaling po ba ang mga politiko ron na katulad ni Congressman Abante? Ubod po ba ng galing at husay? Umunlad po ba ang Maynila? Luminis po ba ang Maynila? Naging safe po ba ang Maynila? Lalong-lalo sa krimen at dito sa napakaraming gumagamit ng pulburon. Mga kababayan, sige nga. Ang Maynila ay progresibo na. Tingnan nyo po ang Davao City. Ikumpara nyo po sa Maynila na napakarami pong pera, pondo na hinahawakan ang Maynila. Pero nakita nyo po ba ang kalinisan nila ron? Ang safety ng Maynila ikumpara mo sa Davao City. At di hamak na napakalaki ng Mindanao o sinasabing Davao City. Kakapiranggot lang po ang Maynila. Hindi pa nila malinis. At nagkakapalpak-palpak pa ang kanilang mga flood control doon. At napakarami pa yatang ghost project nila ron. At napakarami pa nila yatang sablay na mga sira silang pumping station doon. Walang maintenance yata. Mukhang naibubulsa. Hindi kaya? Nakita nyo po yun? Yung napakalaki na Davao City, kumpara mo sa Maynila, nalinis, naging payapa, maunlad, malaki. Mas malaki pa po. Ilang city po sa Maynila ay kumpara mo sa Davao City sa laki. Kahit po pagsamahin po natin ang Quezon City at Manila, mas malaki pa rin po ang Davao City. Sige nga. Pero ano po ba ang meron sa Quezon City at Davao City pagdating po sa safety at kalinisan? Samantalang mas malaki po ang Davao City. Sige nga. Ganyan po makikita at masusuri ang mga politiko kung sila po'y nagtatrabaho at gumagawa po ng kabutihan at may political will at may pagmamahal sa bayan at sa Pilipino. Ikumpara mo sa mga politiko sa Maynila. Di ba? Nililinis nga ni Isko yung mga dumi nila ron. Dahil ang mga politiko ron, puro kawatan daw. Mga magnanakaw daw po karamihan ng politiko ron, lalo daw po yung mga congressman. Mga demonyo raw po yung mga congressman doon. Daw, sabi ni Isko, mga kawatan. Sa Davao City po ba ganyan? Kaya nga sinasabi natin mga tambay, kung maraming palpak na flood control sa Davao City, hindi po nila tatantanan yan. Aaraw-arawin ng media yan. I-expose nila na expose para po ang issue ng korupsyon ng flood control ng 3 taon ay doon po nila dadalhin sa Davao City. Di po ba ganyan sila? Kaya nga po yung ginawang pagsibak doon sa pulis di ba, sa general, may issue rin po ng billion-billion yun Hindi rin daw po kasi pumirma. Pero, hindi naman po talaga yun ang big issue nun. Ang big issue po nun, yung ginawa po nila, lalong-lalo yung pulis na yon, kung paano niya inaresto ang dating Pangulong Duterte at pinatapon po sa dahig. Yun po ang big issue ron. Kung paano ang proseso. Kasi abogado po yung dating Pangulo. Naidagdag ko lang po, piskal po yun. Alam niya po ang proseso ng batas. Kaya yung general na yon, na sikat ngayon, at doon po, yun po ang pinag-usapan, hindi po bayani yon. Kailanman po ay hindi magiging bayani ang isang traitor at isang Judas
sa bansang Pilipinas. Umano. Kasama ang kanyang Commander-in-Chief. Hindi po ba? Yan po mga kabayan ang ating komento. Yan po ang hamon ni Congressman Pulong sa napakaingay na congressman, mga kabayan. Ikumpara mo sa congressman ng Davao City. Ano po ang achievement na ginawa ng isang kumakahol na Congressman Abante? Ikumpara mo sa congressman na si Pulong Duterte, mga kababayan. Yan. Gawin mo na yan, Congressman Abante, representative. Kalkalin mo na ng kalkalin at kuhanin mo na lahat ang datos sa DPWH para malaman mo kung gaano kalaki ang ginastos ng DPWH sa proyekto po ng flood control sa Davao City. Hindi po ba? Hanapan mo na hanapan ng korupsyon, mga kabayan. At hahanapan din po ng korupsyon ng taong bayan at ni Congressman Pulong ang Maynila. Lalong-lalo po ang hawak na distrito ni Congressman Abante. Mga kababayan, Rolex pa lang yan, mga tambay. Grabe na. Rolex, sasakyan, at mamahaling mga accessories. Grabe. Mga kababayan, sabi nga ng mga kababayan yan ni Congressman Abante, pangkaraniwalan daw pong pastor yan nung mapunta raw dyan sa Maynila. Pero daw ngayon, ubod daw po ng yaman. Bilyonaryo na raw po ngayon yata mula nung maging politiko sa Maynila. Yan po ang sinasabi ng mga kababayan yan sa Maynila. Totoo kaya yon, mga taga Maynila? Pangkaraniwan lang na pastor si Congressman Abante nung maging politiko ay yumaman na po bigla, mga kababayan. Naging bilyonaryo na at dumami na ang magagandang sasakyan, mga luxury pa ang mga sasakyan. Ibang klase. Thank you po mga tambay sa nagusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po sa inyo po, mga kabayan. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng pangkape sa inyo pong lingkod. Thank you po sa mga biyaya. Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silon ng Sydney, Australia, Gina Reyes Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga biyaya po na pinagkakalob. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At ganoon din po ang mga panalangin at dasal po. Isama po natin ang pamilya Duterte na maingatan po sila, ang ating Vice President. Mailayo po siya sa kapahamakan. Ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte, mailayo sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis. Thank you po mga tambay sa mga dasal. At ganoon din po mga kabayan, tayo po mag-ingat at magdasal para po tayo maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.